Makabansa, Grade 1. Quarter 4, Week 7. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay tungkulin ng mga nangangalaga sa kapaligiran at pagpapasalamat sa kanila, pagpapahalaga sa mga street sweeper at garbage collector. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang tungkulin ng mga nangangalaga sa kapaligiran at pagpapasalamat sa kanila, pagpapahalaga sa mga street sweeper at garbage collector. Day 1. Mga layunin. Nakagagawa ng thank you card sa mga kasapi ng pamayanan na nangangalaga sa kapaligiran. Para sa nilalaman o paksa ng ating aralin, ito ay pagtukoy sa tungkulin ng mga nangangalaga sa kapaligiran sa pamayanan at pagpapasalamat sa kanila. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Sa araw na ito ay gagawa tayo ng thank you card para sa mga kasapi ng pamayanan na nangangalaga sa kapaligiran. Basahin at baybayin ang mga sumusunod na salita. Pulis. Sila ang nagpapatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Tinutulungan nila ang mga tao sa oras ng panganib at nag-iimbestiga ng krimen. Tanod. Sila ang tumutulong sa pagpapanatili ng seguridad sa barangay. Nagbabantay sila sa komunidad, lalo na sa gabi, at tumutulong sa pagpapatupad ng mga alituntunin ng barangay. Garbage collector. Sila ang nangongolekta ng basura sa mga bahay at establishmento upang mapanatiling malinis ang kapaligiran at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Street sweeper. Sila ang naglilinis at nagwawalis ng mga kalsada at pampublikong lugar upang mapanatiling maayos at ligtas ang paligid. Bumbero. Sila ang tumutugon sa sunog at iba pang sakuna. Nagliligtas sila ng buhay at ari-arian at tumutulong sa mga emergency situation. Masdan ng mga larawan. Sino sa mga kasapi ng pamayanan ang makakatulong sa mga sumusunod? Kung may magkapitbahay na nag-aaway sa isang pamayanan at mahirap silang awatin, sinong kasapi ng pamayanan ang makakatulong? Ang makakatulong upang sila ay awatin ay ang mga tanod. Kung makalat naman ang mga kalsada ng pamayanan at maraming mga tuyong dahon sa paligid, sinong kasapi ng pamayanan ang makakatulong? Ang makakatulong upang luminis sa mga kalsada sa pamayanan ay ang street sweeper. Kung marami ng basura at tambak na ito sa bawat kabahayan, sinong kasapi ng pamayanan ang makakatulong? Ang makakatulong upang maalis ang mga basura ay ang garbage collector. Kung mayroong nasusunog na bahay, sinong kasapi ng pamayanan ang makakatulong? Ang makakatulong upang maapula ang apoy ay ang bumbero. Kung may humablot ng iyong bag, sinong kasapi ng pamayanan ang makakatulong? Ang makakatulong upang mahuli ang magnanakaw ay ang
pulis. Ang kahalagahan ng tungkulin ng mga kasapi ng pamayanan na tumutulong sa pangangalaga ng kapaligiran ay napapanatili nila ang malinis na paligid dahil sa kanilang pagtatrabaho, nababawasan ang basura at polusyon sa komunidad. Sa pamamagitan nila, nagiging ligtas ang pamayanan laban sa anumang maaaring maging panganib sa bawat tao. Para sa gawaing ito, gumawa ng isang thank you card para sa isang kasapi ng pamayanan na nangangalaga sa kapaligiran. Sa paggawa ng thank you card, lagyan ng disenyo ang inyong card gamit ang mga hugis na bilog, tatsulok, parihaba at parisukat. Pangalawa, lagyan ito ng kahit ano sa mga kulay na asul, berde, pula, dilaw, itim o puti. Pangatlo, lagyan din ng maiksing mensahe ang inyong card. Ano sa tingin ninyo ang maaaring mangyari kung walang mga kasapi ng pamayanan na nangangalaga sa kapaligiran? Kung walang mga kasapi ng pamayanan na nangangalaga sa kapaligiran, maaaring mangyari ang mga sumusunod. Una, magiging marumi ang paligid. Dadami ang basura sa kalsada at mga estero dahil walang nagwawalis ng mga street sweeper at walang kokolekta ng mga basura. Pangalawa, maaaring dumami ang lamok, daga at mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Pangatlo, magiging magulo, marumi at mapanganib ang pamayanan kung walang taong nagmamalasakit at nangangalaga sa kapaligiran. Kaya ang bawat kasapi ng pamayanan na nangangalaga sa kapaligiran ay mahalaga. Sila ay dapat nating pasalamatan. Mahalaga ang mga taong nangangalaga sa kapaligiran ng pamayanan dahil ginagawa nila ang trabaho nila kahit may dala itong panganib sa kalusugan o kaligtasan nila. Huwag nating kalimutan na pahalagahan, pasalamatan at respetuhin sila kapag sila ay nakakasalamuhan ninyo. Ngayon ay sagutin ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, paano mo mapahahalagahan ang mga kasapi ng pamayanan na nangangalaga sa kapaligiran? Pangalawang katanungan, ano ang iyong magagawa para makatulong sa pangangalaga ng kapaligiran? Day 2. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga pamamaraan sa paglilinis ng kapaligiran. Pangalawa, na ipakikita ang tamang pagtatapon ng basura. At pangatlo, napapahalagahan ang papel ng mga kasapi gaya ng street sweeper at garbage collector ng kinabibilangan ng pamayanan. Para sa nilalaman o paksa ng ating aralin, ito ay pamamaraan ng paglinis, pagtukoy ng tamang pagtapon ng basura, at pagpapahalaga sa mga street sweeper at garbage collector. Tayo ay magbalik-aral sa mga konseptong tinalakay natin noong nakaraang araw. Tinalakay natin ang kahalagahan ng mga tungkulin ng mga kasapi ng pamayanan na nangangalaga sa ating kapaligiran at kung paano natin sila pasasalamatan. Ang mga kasapi ng pamayanan na nangangalaga sa kapaligiran ay ang pulis, tanod, garbage collector, street sweeper, at bumbero. Sa araw na ito, tutukuyin natin ang mga pamamaraan sa paglilinis sa kapaligiran at ang tamang pagtatapon ng basura. Basahin at baybayin ang mga sumusunod na salita. Kapaligiran. Ito ay paligid ng isang lugar na pinamumuhayan ng isang tao, hayop o halaman. Halimbawa, dapat nating pangalagaan ang kapaligiran upang manatiling ligtas at maayos ang ating pamayanan. Ang malinis na kapaligiran ay nagbibigay ng magandang kalusugan sa mga tao.
tayo ay may tungkulin na protektahan ang kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Kalinisan. Ito ay pagiging maayos at malinis sa lahat ng bagay. Halimbawa, ang kalinisan sa paligid ay nagpapakita ng disiplina. Mahalaga ang kalinisan upang maiwasan ang sakit. Sama-sama nating panatilihin ang kalinisan ng ating paaralan at tahanan. Basura. Ito ay anumang bagay na itinapon dahil hindi na gusto o kailangan, lalo na kung maaaring ikarumi ng paligid. Halimbawa, itapon ang basura sa tamang lalagyan. Ang pagtatapon ng basura kung saan-saan ay nakasisira sa kalikasan. Dapat nating paghiwa-hiwalayin ang basurang nabubulok sa hindi nabubulok upang ito ay ma-recycle. Masdan ang larawang ito. Ito ay isang maruming paligid. Maraming basura ang nakatambak. Paano ka makatutulong sa paglilinis ng maduming pamayanan katulad ng nasa larawan? Maaari kang makatulong sa paglilinis ng pamayanan sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan at paghihiwa-hiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura. Maaari ka ring makiisa sa mga cleanup drive at hikayatin ang iyong pamilya at mga kaibigan na panatilihin ang kalinisan ng paligid. Sa simpleng paraan, tulad ng pagwawali sa tapat ng inyong bahay at pag-iwas sa pagtatapon ng basura kung saan-saan, makatutulong ka sa pagpapanatiling malinis at maayos ang ating pamayanan. Ang maruming kapaligiran ay may masamang dulot sa ating kalusugan at kalikasan. Halimbawa, pagkakasakit ng mga tao na maaaring magdulot ng ubo, sipon, dengue at iba pang sakit dahil sa maruming paligid at naipong basura. Maaari rin itong maging sanhi ng pagbaha dahil sa mga basurang bumabara sa kanal at estero kapag umuulan. Maaari rin itong maging sanhi ng masamang amoy dahil ang nabubulok na basura ay nagdudulot ng hindi kanais-nais na amoy. Pagdami ng peste dahil kapag naipon ang mga basura, dumarami ang langaw, lamok at daga na maaaring magdala ng sakit. At pagkasira ng kalikasan, naaapektuhan rin ang mga halaman at hayop dahil sa polusyon at maling pagtatapon ng basura na maaaring maging sanhi ng pagkawala nila. Tayo naman ngayon ay magbasa ng isang maikling kwento. Si Juan ay tagakuha ng basura ng pamayanang payapa. Napapansin ni Juan sa mga basura na madaming mga bagay ang nasasayang sapagkat maari pa silang gamitin, ngunit naisasama na ang mga ito sa mga basa o nabubulok na basura. Isang halimbawa nito ay may mga nakikita siyang lumang cardboard na pwede pang gamitin ngunit kahalo ito ng mga pagkaing panis na. Ano ang napansin ni Juan sa basura ng mga tagapamayanang payapa? Napansin ni Juan na maraming bagay ang nasasayang dahil isinasama ang mga gamit na maaari pang pakinabangan sa mga basa o nabubulok na basura. Ano kaya ang maaaring gawin sa basura ng mga tagapamayanang payapa upang maiwasan ang mga gamit na nasasayang? Maaaring paghiwa-hiwalayin o isegregate ang basura. Dapat ilagay ang nabubulok na basura sa tamang lalagyan at ihiwalay ang mga di nabubulok o maaaring i-recycle tulad ng karton, papel, bote at plastic. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagsasayang ng mga bagay na maaari pang magamit o ma-recycle. Masdan ang mga nakasulat sa mga basurahang ito. Nabubulok, hindi nabubulok, pwede pa magamit. Ano dapat na itapon sa bawat basurahan?
Ang nakasulat sa basurahang ito ay nabubulok o biodegradable. Ito ang mga basurang madaling mabulok o matunaw sa lupa. Ang mga dapat na ilagay sa basurahang ito halimbawa ay mga tira-tirang pagkain, balat ng prutas at gulay, dahon at damo, at panis na pagkain, sapagkat ang mga ito ay mga nabubulok na basura. Ang basurahang ito naman ay hindi nabubulok o non-biodegradable. Ito ang mga basurang hindi agad nabubulok. Ang mga dapat na ilagay sa basurahang ito, halimbawa, ay ang plastic na supot at sachet, styrofoam, sirang gamit na gawa sa plastic at sirang laruan, gulong at iba pang gamit na gawa sa goma, sapagkat ang mga ito ay mga basurang hindi nabubulok. Ang basurahang ito naman ay pwede pang magamit o recyclable. Ito ang mga bagay na maaari pang gamitin muli o i-recycle. Ang mga halimbawa nito ay ang lumang dyaryo at papel, karton o cardboard, bote, lata, sapagkat ang mga basurang ito ay pwede pang i-recycle. Mahalagang paghiwa-hiwalayin ang basura upang mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang pagsasayang ng mga bagay na maaari pang magamit. Ngayon ay dumako na tayo sa gawaing ito. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay naaayon sa tamang pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. X naman kung hindi. Una, kung ikaw ay kumain ng candy at wala kang makita na basurahan, ilagay mo muna ang balat sa iyong bulsa. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, maaari kang makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong pamayanan sa pamamagitan ng pagpulot ng mga tuyong dahon. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, ang mga tirang pagkain ay dapat itapon sa basurahan na para sa mga nabubulok. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, ang kahon ng sapatos ay dapat itapon kasama ang mga nabubulok na basura. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. At panglima, ang maduming kapaligiran ay maaaring magdulot ng sakit sa mga mamamayan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Para naman sa gawain bilang isa, guhitan ang hindi angkop sa grupo. Una, panglinis. Ano ang hindi angkop sa grupo? Tubig, sabon o sando? Tama, ang hindi angkop sa grupo ay sando. Pangalawa, kalinisan. Anong hindi angkop sa grupo? Kumain, magwalis, maghugas. Tama, ang hindi angkop sa grupo ay kumain. Pangatlo, tagalinis. Anong hindi angkop sa grupo? Nurse, janitor, kaminero. Tama, ang hindi angkop sa grupo ay nurse. Pang-apat, basurahan. Anong hindi angkop sa grupo? Nabubulok, nalalabhan, hindi nabubulok. Tama, ang hindi angkop sa grupo ay nalalabhan. At panglima, basura. Anong hindi angkop sa grupo? Balat ng saging, lumang bote, bagong damit. Tama, ang hindi angkop sa grupo ay bagong damit. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito?
Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!